Paano mo malalaman kung may problema lang ang relasyon mo o kung tapos na talaga ito? Kasi ang totoo, hindi lahat ng relasyon na maraming away ay patay na at hindi rin lahat ng relasyong tahimik ay masaya. Minsan, ang pinakadelikadong sign ay hindi yung sigawan, iyakan o paulit-ulit na pag-aaway, kundi yung punto na wala ka nang nararamdaman. Yung kahit mag-away kayo, wala kang gana makipag-ayos. Yung kahit ilang araw kayong hindi mag-usap, parang wala lang. Yung unti-unti, hindi mo na siya namimiss. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga senyales na baka ang relasyon mo ay hindi lang dumadaan sa pagsubok, baka ito ay patapos na. Number 1. Wala nang effort na ayusin ang mga problema. Normal lang ang problema sa relasyon, pero kapag napansin mong pareho na kayong pagod na pagod makipag-usap, makipag-ayos, o maghanap ng solusyon, ibang usapan na yon. Dati, kahit nag-aaway kayo, may isa pa rin sumusubok mag-reach out. May nagsasabi ng, pag-usapan natin. May nagsasorry. May gustong ayusin. Pero kapag wala nang gumagawa nito, malaking red flag yon. Dahil ang opposite ng love ay hindi hate, kundi indifference. Number 2. Mas masaya ka kapag wala siya. Tanungin mo ang sarili mo, kapag kasama mo ba ang partner mo, gumagaan ang pakiramdam mo? O mas gumagaan kapag wala siya? Kapag mas peaceful, mas relaxed at mas masaya ka kapag mag-isa ka kaysa kapag kasama siya, maaaring sinyalis yon na unti-unti nang nawawala ang emotional connection. Hindi dahil gusto mong may ibang tao, kundi dahil hindi na nagbibigay ng comfort ang relasyon. Number 3. Parang roommates na lang kayo. Magkasama pa rin kayo, nag-uusap pa rin kayo, pero tungkol na lang sa bills, schedule, trabaho o mga gawain sa bahay. Wala nang lambingan, wala nang excitement, wala nang emotional intimacy. Parang dalawang taong nagsasama na lang sa isang lugar pero hindi na talaga mag-partner. Kapag mas functional na lang ang relasyon kaysa emotional, dapat mo na itong seryosohin. Number 4. Hindi na kayo nag-uusap ng totoo. Hindi ito tungkol sa dami ng messages. Pwede kayong magka-chat buong araw pero disconnected pa rin. Ang tanong ay, nag-uusap pa ba kayo tungkol sa nararamdaman ninyo? Sa mga pangarap ninyo? Sa mga problema ninyo? Kung puro logistics na lang ang usapan at wala ng meaningful conversations, unti-unting namamatay ang emotional bond. Number 5. Hindi na niya pinapakita ang interes sa buhay mo. Dati, interesado siya sa araw mo, sa trabaho mo, sa mga problema mo, sa mga achievements mo. Ngayon, parang wala na siyang pakialam. Hindi na nagtatanong, hindi na curious, hindi na nakikinig. Kapag nawawala ang genuine interest sa buhay ng isa't isa, madalas kasunod nito ang emotional detachment. Number 6. Wala nang future talks. Pansinin mo, kasama ka pa ba sa mga plano niya? Kapag pinag-usapan ng future, nandyan ka pa ba? O parang wala ka na sa picture? Kapag iniiwasan na niya ang usapan tungkol sa future, commitment, o long-term plans, maaaring senyalis iyon na mentally nagdi-distance na siya sa relasyon. Number 7. Nagiging one-sided ang relasyon. Ikaw na lang ang nagte-text. Ikaw na lang ang nagyayaya. Ikaw na lang ang nagsasorry. Ikaw na lang ang sumusubok. At habang tumatagal, pakiramdam mo, ikaw na lang ang may gustong iligtas ang relasyon. Tandaan mo ito, hindi dapat isang tao lang ang bumubuhat sa relasyon. Kapag isa na lang ang lumalaban, hindi na partnership yon. Number 8. Wala nang affection o intimacy. Hindi lang ito tungkol sa physical intimacy. Kasama rin dito ang simpleng yakap, paghawak ng kamay, pagkumusta, paglalambing. Maliit man ang mga bagay na ito, sila ang nagpapanatili ng closeness sa relasyon. Kapag matagal nang nawawala ang mga ito at wala ring effort para ibalik, maaaring sinyalis ito ng emotional disconnection. Number 9. Paulit-ulit ang problema, walang nagbabago. Lahat ng relasyon may conflict. Pero kapag taon na ang lumipas at pareho pa rin ang problema, pareho pa rin ang away, at pareho pa rin ang resulta, nakakapagod yon.
Dumadating ang punto na hindi na kayo nag-aaway para magkaintindihan. Nag-aaway na lang kayo dahil nakasanayan na. At doon nagsisimulang maubos ang pag-asa. Number 10. Wala ka nang nararamdamang pag-asa. Ito marahil ang pinakamabigat na sign sa lahat. Hindi dahil galit ka, hindi dahil nasaktan ka, kundi dahil wala ka ng pag-asa. Kapag iniisip mong ayusin ang relasyon at ang unang nararamdaman mo ay pagod imbes na excitement, kapag iniisip mong maghiwalay at mas nakakaramdam ka ng relief kaysa lungkot, maaaring matagal nang tapos ang relasyon sa puso mo. Pero bago ka magdesisyon, tandaan mo ito. Hindi lahat ng relasyong nahihirapan ay tapos na. May mga relasyong pagod lang, may mga relasyong burned out lang. May mga relasyong nangangailangan lang ng mas maayos na communication, effort at commitment. Pero kung paulit-ulit mong nararanasan ang karamihan sa mga senyales na nabanggit natin, lalo na ang emotional disconnection, pagkawala ng effort at pagkawala ng pag-asa, baka panahon na para tanungin ang sarili mo ng isang mahirap pero mahalagang tanong. Nandito ka pa ba dahil mahal mo siya? O nandito ka na lang dahil nasanay ka na? At minsan, ang sagot sa tanong na yon ang magpapakita kung may relasyon pa bang ilalaban o kung matagal na itong natapos.